Nagmumurang kamatis? Totoo po yun, murang-mura ang kamatis dito sa amin ngayon. As low as 15 pesos per kilo. Gawin natin tomato ketchup ito. Tara, gawa tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Ito po ay 1 kilong kamatis, 15 pesos lang ang bili ko dito sa amin. Uhugasan lang muna natin ito ng mabuti. Kahit ganitong kaliliit na ang ating kamatis ay pwede natin ito gawing tomato ketchup. Huwag po natin kalimutan tanggalin yung ganito, yung pinagkabitan doon sa puno. Tatanggalin po natin yan, hindi natin isasama ito. At kapag nahugasan na natin ang ating mga kamatis, ay i-drain lang po natin ito. Kailangan wala pong mahalong tubig po dito. Kailangan na-drain na po totally ang tubig nito. Pagkatapos ay hihiwain natin ang ating kamatis ng mga siguro quarter na hiwa ay pwede na rin po. Ngayon naman po ay isasalin natin ito sa isang saucepan at ito po ay iluluto natin nang wala pong halong tubig ito. Sa mahinang apoy lang natin iluluto ito para hindi po masunog ang ating kamatis sa ilalim. At maya-maya po ay mag-i-extract po ito ng sarili niyang liquid kahit hindi natin nilagyan ng tubig ito. Magkakaroon ng tubig, magiging matubig po ang ating nilulutong kamatis dito. Ayan, malambot na po ang ating kamatis dito at luto na po ito. Palalamigin lang muna natin ito bago po natin isunod ang ating susunod na proseso. Ito po ay handheld blender. Ito po yung gagamitin natin pang puree sa ating nilutong kamatis. Pwede rin naman po tayong gumamit ng food processor o kaya yung ordinary na blender natin sa kusina ay pwede dito. Ang importante po maging puree ang ating kamatis dito. Ayan, naging puree na po ang ating kamatis dito at napaka-smooth ang ating pag-puree ng ating kamatis po dito. Ngayon naman po ay padadaanin natin ito sa isang strainer para sigurado po tayo na walang makalusot na buo-buo dito sa ating pureed na kamatis. Ang maiiwan po dito na buo-buo ay yung mga buto ng ating kamatis at saka yung balat ng ating kamatis ay hindi yan nasasama sa ating pag-puree. Itatapon lang muna natin ito, huwag natin hayaan na makalusot doon sa ating pureed na kamatis ang mga buto at saka balat ng ating kamatis. Ibubuhusan natin ang ating pureed na kamatis sa isang malalim na pan o kaya pwede rin naman ang saucepan dito. Dito tayo gumawa. At pagkatapos po ay isasama na rin natin dito ang ating mga sangkap kagaya ng... Baka meron pong magtanong kung bakit naglagay pa tayo ng vinegar po dito kahit maasim na po ang kamatis dito. Ito po ay magsisilbing preservative dito sa ating gagawing ketchup kasi hindi po tayo maglalagay ng chemical na preservative po dito. Ang suka po ay nagpapatagal ng shelf life dito sa ating ketchup. Huwag nating kalimutan maglagay ng annatto water dito para pulang-pula po ang ating ketchup dito.
Itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pag-simmer dito sa ating pureed na kamatis hanggang sa maging thick po ang consistency ng ating ketchup po dito, na yung ketchup na consistency. Medyo may katagalan po ito kasi kailangan mag-evaporate po ang excess na liquid po dito bago maging thick ang consistency po dito ng ating ketchup. Kunting tiyaga lang sa ating pagsisimmer dito hanggang maging thick po ang consistency ng ating ketchup. Pero po kung nagmamadali po kayo ay pwede naman tayo maglagay ng slurry dito. Pero kailangan kasaba starch ang gagamitin natin slurry dito sa ating pangpa-thick ng consistency ng ating ketchup. At ito na po ang ating napakasarap at napaka-healthy na tomato ketchup. Wala pong preservative po dito at talagang healthy po ito. Maraming salamat po sa panunod.